its kingdoms, hell may wage its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally.
I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So shall go. Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where Every question will be answered. heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So shall go. Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. It's Friday once again. At ito po yung ating programang Ang Pagmamahal ng Isang Ina. At napakabuti ng Diyos dahil nandito naman po tayo. Tayo po ay magsasama-sama upang saliksikin na naman yung salita ng Diyos. At tayo ay palaging nananalangin na tayo ay maging blessing po sa ating mga kapwa mothers po. Ayan, ito po yung ating mothers online devotion. At maraming salamat sa Panginoon, tayo po ay nagsama-sama po ngayong umagang ito. Ayan, at hilingin ko rin yung mga kasama kong mga mothers dito na host na kayo po ay babatiin po ng isang mapagpalang umaga po. Ayan. Amen. Thank you, Ma'am Sheila. Good morning sa ating lahat. At muli, mag-jujun na eh. Sa ngayon sabi ko nga, kagabi ang init pero ngayon medyo maginaw. Kaya ulit, treasure po natin yung bawat salita ng Diyos na mapapakinggan po natin. At ayun po, sa maghapon ay dala-dala po natin ulit. Thank you. Good morning. Naimbag nga bigat kada kayo amin. Dito'y kailokanuhan. At dyan sa Kabisayaan may buntag sa inyong tanan. Sa Kabikulan, Diyos maray na aga sa indong gabos. At yan sa Japan kay Ma'am Flor. Uhay, gozaimasu. Yan. Tuloy-tuloy po tayo. Huwag po tayong mag-o-off ng camera. Yan. Manood pa rin at makinig. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa nasa Google, maging nasa FB Live na yon. Yan po. Magandang umaga po sa bawat isa. Sama-sama po tayo hanggang sa matapos. To God be the glory. Amen. Good morning po sa mga nasa FB, si Sister Heidi, yan siya po yung naunang Brad Bore, Sister Glyza Kay, yan si Raquel, Sister Myra, Sister Joyce, Brother Digno, Sister Agapita, Ma'am Flor Solomon, and Maricel. Ayan, si Aisel Fetch Chaloyen is watching. And good morning po sa inyo at praying na tayo pa ay maging pagpapala po sa mga makikinig. Ma'am Tintin, bati ka na. At yung kasama mo sa Google Meet, si Sister Geraldine. Yan, Ma'am Tintin. Ano po, magandang umaga po sa inyo po lahat. And Sister Geraldine, good morning. Good evening yata dyan. Hapon Good yata evening dyan. po. Ayan, kumusta na si mama mo? Andyan ba siya? Yes, po tol. May ginagawa lang po. Ayan, nag-work kasi hapon yata dyan. Or paggabi na, no? Okay, ayan. Ito po yung ating topic. Knowing God is being an instrument of God for our family. Yan po yung ating topic. Na kapag nakikilala natin ang Diyos, tayo po ay magiging instrumento at gagamitin sa ating family. Kaya, i-share ko lang po yung verse na ito sa Psalms 113 verse 9. Sabi po dito, He maketh the barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord. Yan po, sa Book of Psalms, ay si David po ang nagsasabi dito. Sabi po dito, He maketh the barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord. Yan po, sinasabi po dito na yung nanay ay dapat na masaya sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Kaya purihin ang Panginoon. At doon naman sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Ayan po, kapag tinanggap na po natin ng buong puso ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoong sariling tagapagligtas, meron po tayong banal na espiritu nakatira sa atin. Kaya yan po ay pinapaliwanag ng ating pastor. Pag nababasa din natin sa Bible, maliwanag naman po yan na sinasabi dyan na nakatira yung banal na espiritu sa atin, na nandyan ang Diyos, at hindi natin pagmamay-ari yung ating katawan. Ayan, andyan ang Diyos nakatira sa atin.
Hindi tayo yung nagmamay-ari niyan. Sabi po sa verse 20, "For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." Kaya makikita po natin dyan na tayo po talaga ay magpapagamit sa Panginoon dahil ang Diyos po, banal na Espiritu, ay nakatira po sa atin. Yan po. So, paano naman po tayo gagamitin ng Diyos sa ating family? Yan po, mabilis lang po. So, God is on top. Yan, palagi pong isipin natin na ang Diyos nga nagmamay-ari sa buhay natin, sa ating sarili, palaging itaas natin ang Diyos. God is on top, and on the other side is the Father and the Mother. So yan po yung triangle. Nasa taas ang Diyos, tapos yung Father nasa side and Mother nasa side. Nasa baba yung mga anak. Huwag po nating itataas yung mga anak. Hindi po yung mga anak po ang masusunod. Ayan. May authority ang Diyos sa taas, tapos binigyan din ng authority ang mga magulang para alagaan ang mga anak. Then yung mga anak, ang gagawin lamang ay sumunod. So ano naman dapat ang gagawin ng isang asawang babae po? Mabilis lamang. The first and foremost task of the Christian wife should be to pray diligently for her family and especially for her husband. Ayan. Ang asawang lalaki ay nagtatrabaho, siya yung naghahanap buhay, or kung siya ay ginagamit ng Diyos, dapat ang tasking po ng isang wife ay ipag-pray ang kanyang pamilya at ang kanyang asawa. He had many decisions to make. Yan yung asawang lalaki. Siya yung nagdidesisyon. So pray that God will give him special wisdom each day. Yan. He may travel extensively, so pray that God will grant him divine protection. He may face some difficult problems or trying temptation that particular day. So plead the blood of Jesus against the devil in your husband's behalf. Ayan po. Kung tayo ay, Sister Geraldine, nagpaplano na magkaroon ng partner, ayan ang gagawin natin sa ating partner, na magpipray tayo na ang Diyos ang makikialam palagi sa buhay ng ating asawang lalaki. Ang Diyos ang mangunguna palagi. Yan. Meron siyang mga problema na parang ayaw niyang sabihin sa atin, or may mga temptation along the way sa mga kanyang mga ginagawa. So tayo ay humihingi ng tulong sa banal na dugo ng Panginoon na siya ay iwas ng Panginoon sa mga ganong temptation. Ayan. Pray and as you wait before God, allow the Holy Spirit to illuminate your hearts as to how you can best help your husband that day. Kasi tayo ay helpmate nga ng ating husband. O yun yung ating gagawin sa ating mga husband. And then, sa anak naman is tayo ay maging masaya na tayo ay binigyan ng mga anak. Kung wala man tayong mga anak, meron tayong mga inaalagaan sa church. O yan po. Maging masaya po tayo sa pag-aalaga po sa kanila. And then bilang mga nanay, tayo po yung binigyan ng privilege ng Panginoon na alagaan yung mga bata. To participate with God in the miracle of birth. Ayan. As heirs together of the grace of life. To have the daily joys of a child's love, pats and kisses and hugs. Ayan po. Bilang mga nanay ay ipakita natin na mahal natin ang ating mga anak. Ayan po. By pats, kisses, hugs. Ayan. Pag malaki na, pwede naman na ganun-ganun na lang po. Ano, kumusta? Kumusta, Belte? Saan ka pa naggalagala? Sabi ko, anong naggalagala? Sasabihin na naman niya sa akin. Opo, malalaki na sila, hindi na yung hugs and kisses na parang ipapat mo na lang sa back. To have the supreme joy of seeing the child trust Christ as Savior. Ayan, habang bata pa sila, ipakilala ng Panginoong Hesukristo na siya yung tagapagligtas. Yan.
sharing the gospel. Ayan, tayo bilang nanay, katulong tayo sa ating asawa na ipakilala sa kanila ang Diyos na siya yung tagapagligtas. Tanggapin nila bilang Panginoon sariling tagapagligtas si Jesus Christ. And then to have the fellowship and fun of playing together and working together. Ayan. Kanon tayo ng oras na kausapin sila or kung may mga ginagawa sila dyan, pakialaman natin sila, anong ginagawa mo dyan? Ayan, tulungan mo nga ako dito, ganito, ganito, ayan. At tuturuan natin sila ng mga gawaing bahay, maglinis ka dyan, alisin mo yung mga kalat-kalat dyan sa iyong kwarto. Ayan, yung simpleng mga pagsasalita na ganun ay maano na nila yung oras natin, makita nila na meron tayong oras sa kanila. Feed them the word of God that they need while they are still young. Kaya nga mahalaga na habang maliit pa, pag maliit pa, hindi nagre-reklamo. Punta tayo sa church, ganito, magsimba tayo, maghapon tayo sa church. Wednesday, pag lumaki na, nagre-reklamo na po, di ba? Pero kailangan pa rin, nandun pa rin sa top tayo. Hindi sila yung, church na naman, ganito na naman, devotion na naman. Hindi. Yung decision natin para sa Panginoon, yun pa rin ang masusunod. Yun po. And then, let us show to our kids that God owns our life and He has a perfect plan for us. Yan po. To see the child grow into a fine Christian person serving God, mababasa niyo po yan sa Proverbs 23 verse 24, He that begetteth a wise child shall have joy of him. Yan. Hayaan po natin na ang Diyos ang magpaplano sa kanilang buhay. Basta tayo, turo lang ng turo ng Word of God, dalhin sa church, at huwag tayong magsawa na ipakita natin na nananalangin tayo para sa kanila. Ayan po. Yun po yun. Okay, maraming salamat po at Sister Vicky, ayan. Creating a home filled of His love, grace, and truth. Thank you po. Amen. Napakaganda talaga yung sinasabi ni Ma'am Sheila. Talagang kami na nakakakita sa pamilya nila Ma'am Sheila ay nakaka-relate kami sa lahat ng sinabi niya at masasabi ko siya yung bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Si Ma'am Sheila. At tingnan niya. Diba? Siya yung Virgin Mary daw. Oo. Okay, hindi yung Mama Mary na tawag ni Pastor sa mga Virgin Mary. So nakaka-bless kasi sa mga sinasabi ni Ma'am Sheila. Ay kagabi, nung pinapanood ko yung si Negong nagpipreach, sabi ko, Amen. Sabi ko ngayon, kung pwede lang kung madali lang sumakay doon sa amin, pupunta ako dyan sa may patay. So, kasi nga, yung nga po, nung mga maliliit pa po sila, Negong, talagang andun, salamat din, andun yung privilege din natin na nakarga sila. Nakita natin kung paano umiyak si Nigong lahat ng ugat dito sa liig niya. Grabe. Oo. So, nakakatuwa kasi sa lahat ng sinabi ni Ma'am Sheila. Yan na po. Na, ayan, makikita po natin parating wala si Pastor pero ang saya-saya ni Ma'am Sheila kasi nakita na niya yung mga anak niya na sabi ko nga, pati kay Meshach, talagang, kasi mayroon tatay na talagang nanindigan. Na minsan talaga pag nagre-record kami ni Sister Berry sa office, umiiyak. Kami ang umiyak pag pinapalo ni Pastor sila. So, oo, talaga. Kaya pero ngayon tingnan nyo po, yun po yung bunga. Wag ihiwalay ang pamalo sa puweta ng bata. At talagang nakita ko rin kahapon po yung picture ni Pastor. Sa story ni Pastor, magkasama sila ni Meshach. Grabe. Parang tumaba doon si Meshach Kaya nakaka-bless po. Yan po yung naging bunga ng pamilya ng ating pastor. At tayo din po na pamilya ng ating pastor din dito sa simbahan ay may enjoy po natin yon pag sumusunod po tayo na i-apply natin sa bahay. At bilang isang nanay, ako'y nagpapasalamat na bagaman hindi kami, mga anak ko, si Dondon lang yung
3 years old na nasa church na kami, ay andun po na bunga din po sila ng totoong pagmamahalan. Na salamat sa Panginoon na talagang hindi na nahirapan po kami na nag-adjust bilang isang Kristiyano, isang Baptist, kasi nga po, yun po yung nakagisna namin sa aming mga magulang. Andun yung pagmamahal, andun yung respeto, andun yung kasipagan. So, sa totoo po, kaya sa akin, ang naiko yan, creating a home filled of His love, grace, and truth. At nung naligtas po tayo, sabi ko nga, alam na alam natin yung verse na ito, na hanggang bilang isang nanay, ito rin yung talagang makikita sa atin ng ating mga anak sa loob ng tahanan. Sabi nga, kung yung, hindi lang yung mga anak natin, kung may nakikitira din sa atin, mga kamag-anakan, yung pagmamahal ng Panginoon na sa atin. Hindi na nga, sabi nga, hindi na mahirap mamuhay bilang isang Kristiyano kung yung pagmamahal ng Diyos ay totoong tinanggap natin. At isabuhay natin na bilang isang nanay. Talaga po, nung last Friday, sinabi ko na rin na dapat talagang ilaw ka ng tahanan. Hindi yung pundidong ilaw. 'Di ba? Ano bang gamit ng pundidong ilaw? Di wala, ang dilim-dilim. 'Di ba? Kakapaka ka doon. So, ganun din po. May salita na po tayo ng Diyos. Dapat talagang tayo po yung ilaw ng tahanan na sabi ko nga, kami, may mga apo na po. Pero salamat at yan nga, kung si Ma'am Sheila ay may inaantay pa siya, kahit na parating wala si Pastor, ako wala na pong inaantay. So, pero andun pa rin po yung salita ng Diyos na tayo nagpasakop, tayo'y sumunod sa disiplina, sa instruction, pero ito, nag-i-enjoy po tayo na talagang sabi ko nga ano pa parating sinasabi ni Pastor ano pang hahanapin natin sa buhay natin. Kahapon, grabe talagang hanggang hapon po na naman kami. Nasabi ko nga mula nung biyahe-biyahe kami, mula Bontoc, dire-diretso na, pagkatapos Balikatan. Malalaking okasyon ba? Hanggang sa Ramos, ang init-init, tapos yung kasalan. Andoon, hindi namin ginawang dahilan para hindi kami makapunta sa area. Yun po yung nagbigay ng power, lalo yung challenge ni Pastor na talagang dapat makita sa atin yung power ng Panginoon walang dahilan. At ang makita sa atin yung kasiyahan, kahapon, grabe. Yung namin, maaga na kami, Sister Benny nga, 8 o'clock, ando na sa gate ng PMA. Kasi no isang araw, iniwan ko. Nakita niya yung kasiyahan namin kasi parati akong inaano ni Pastor, huwag niyo iwanan yung PMA. So, alam ko pinag-pray ni Pastor. Kaya pagdating ko doon nung last Wednesday, talagang makikita mo talaga na lalo na sa pag-invitation, yung mensahe ni Pastor, tas yung hihingin mo sa Panginoon. At kung talagang nakita mo na, yun yung ipapasalamat mo. Na tulad nung last Sunday, yung tinawag yung mga nawala. Grabe yung sininyo, hindi ko rin akalain na sabi ko, hindi alam ni Pastor na darating ka. Talagang makita mo talaga purpose ng Panginoon na dumating ka at para talagang maayos din ang buhay mo, na yung mga lahat ng kasama mo na pinatayo, maayos na yung buhay. Sabi kong ganyan sa kanya. Kaya, di ba napakasarap na talagang yung kapangyarihan ng Panginoon, makikita mo na ipinapakita ng Panginoon na sa lahat na pinagkatiwala niya ng ministry, sa talaga ang kapartner mo, talaga, andyan ang Panginoon. Gagamitin lang yung katawan natin, yung availability natin, yung kasiyahan natin. Kaya tulad sa John 3:16, di ba? For God so loved the world. Talagang binigay ng Panginoon si Jesucristo. Nandyan na pagtotoo natin tinanggap, talagang mag-i-enjoy po tayo na maglilingkod sa Panginoon. Kaya yung isang estudyante ko doon, 17 years old, parang si Shadi. Kaya sabi ko, Stephen, sama ka sa Sunday. Andun si Kuya Shadi, tapos mag-aaral ka na rin doon. Sabi kong ganyan. Dalawang magkapatid yun doon sa may after ng school, dyan sa PMA, yung mga barracks po doon. Doon yung good news namin. Tapos sa next Wednesday, Thursday, doon sa Sao area. Doon sa tinirahan namin ng 25 years. Kaya sabi ko, alam ko, pinag-pray ni Pastor. At nakaka-bless po nung finalo up ko yung si Yen. Yan, kilala ni Pastor. Dalaga na kasi yung anak. Kaya hindi na rin sila kontas, parating nasa ibang lugar yung asawa niya na, salamat Ate Vicky.
nabibless din ako kasi yun nga po, kasama ko si Maria na isang din na din disciple ko na nung nag-review ng teacher sa bahay din, ginamit din yun sa bahay. Tapos nakapasa siya. Sabi niya, habang bakasyon dyan ako. At nakaka-bless kasi yung si Yen, si Mrs. Pascual dyan sa may PME. Dalaga na yung anak niya. Salamat Ate Vicky sa lahat ng narinig ni Trinity nung DBBS ay ina-apply niya ngayon. Sabi ko maganda pag tuloy-tuloy kayong mag-church. Kaya andyan yung prayer ni Pastor, kaya kayo pinapollow up dito. Bumalik kayo sa church. Sabi kong ganyan. At di ba, pagkasakasama natin yung hindi ko na nakasama yung mga anak ko kasi may kanya-kanya kaming area. So, ang nakakasama ko yung mga disciple ko. Tulad yan si Maria, sabi niya na ibang-iba daw talaga. Yung siya, nagtuturo sa school, sa secular. Ibang-iba yung pagtuturo natin sa mga bata sa good news. Sabi niya, marami akong natutunan na nakaka-bless na marinig mo sa isang nanay na bagaman hindi nag-church, yung narinig nila nung DBBS. DBBS pa ang tawag natin noon ay ina-apply nila nung malalaki na sila. Kaya sabi niya, pag mag-umpisa ka Ate Vicky dyan, doon kami sa may dulo kay OGEM na tutulong ako. Sabi ganyan ni Yen. Sabi ko, oo, andyan na yung blessing sa inyo. Sabi ko ganyan. At ibabalik din ng Panginoon yan na yun yung prayer natin na kahit sa pamerienda, mag-i-involve yung mga dinidisciple mo. 'Di ba? Kaya nandoon talagang ipoprovide ng Panginoon talaga kung sa lahat ng ginagawa natin ay yung pangmamahal natin sa Panginoon. At sa loob ng bahay, ang isang nanay na nakita ng mga anak na ang ini-enjoy yung love, yung grace, yung truth ng Panginoon ay talagang sabi ko nga hindi madali. Tuwing makikita kami diyan, yung mga matagal na hindi namin nakikita ni Sister Benny na mga asawa din ng sundalo, yung parating sinasabi, buti na kaya mo. Ganyan. Sabi ko, nasa church kami, hindi kami umalis. Kung saan kami iniwan ni Brad Chris. At kung ano yung kasipagan niya na maglingkod sa Panginoon, ay ganun ang ginawa namin mag-iina. Sabi ko, kaya ito, nag-i-enjoy. Kaya kahapon, sabi ko nga, grabe, na tuloy-tuloy hanggang hapon, yung pagba-Bible study po namin. At yung kagabi nga, nung nakita ko kung gusto ko i-chat Sister Benny, magkita tayo doon, punta ako dyan. Kasi si Manang Karing, yung namatay, mabait din yan, sa kaparati din natin ini-invite yan. Na sabi niya, dyan na talaga ako doon. Kasi siya yung tagadala ng bulaklak doon sa Katoliko. Sabi ko, mas malapit ka na dito, Manang. Bababa ka lang. Sige, basta pag-pray nyo lang ako, ganun yun, yun namatay. Kaya, salamat talaga na andyan yung love, andyan yung grace, andyan yung truth sa atin, na bilang isang nanay, yan yung kapartner natin, na ako nga natutuwa na ako bilang isang Sister Benny, nakabady ko. Nagbibigay din ng encouragement sa akin yan, saka challenge na nakakaya na mas ako yung dadaing na hindi ako makalakad, di ba? Siya talagang, kaya nung birthday niya, sabi ko, Sister Benny, grabe talaga ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Talagang wala din kabalak-balak na maghanda kasi wala din si Pastor. Pero nandyan, may ginamit ng Diyos, yan yun, na nagbigay ng cake, ng pansit. Kaya ang saya-saya, di ba? Yan yung bunga nung nagdi-disciple din kami. Yan, magkabady din kami, Sister Benny. Ay, tuwing alam mo yan, Sister Benny, pag may pera yan, one day millionaire. Na pag pumupunta kami sa mga dinidisciple namin, kami yung may dala. Lalo nung maliliit pa yung mga anak nila, sa totoo lang, hanggang sa damit, siyempre may okay-okay, makikita nila yung pangmamahal mo. At ngayon, nung pinagpara sila ng Panginoon, sila naman yung gagamitin ng Panginoon na magbibigay kasiyahan. Kaya patuloy lang po tayo na tingnan po natin sa Ephesians chapter 5, verse 1 and 2, sabi niya po rito, yan, basahin ko na lang. Kasi overtime na daw ako. Sabi niya, pagbilang isang anak ng Diyos, andyan na yon, tinanggap natin ang Panginoon, andyan na yung love ng Panginoon sa atin. Sabi niya, nasabi na rin ni Ma'am Sheila kanina, sabi niya dito, be ye therefore followers of God as dear children. Diba? Maging masunurin po tayo. Bilang isang nanay, pag nakita ng anak natin na yung sa lahat ng challenge ng pastor sa atin, sa instruction, at sumusunod tayo, susunod din yung mga anak natin. At kung nakita nila yung blessing sa atin,
mai-enjoy po nila. At sabi sa verse 2, yan po, and walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. So, ayan po, pag tayo'y isang talagang nandyan na followers of God, ay talagang may enjoy po natin. Mayroon at mayroon pa rin gagawing pang-iistorbo ang diablo, pero hindi tayo po, andyan ang Panginoon na talagang i-comfort tayo. Sabi nga, minsan may makarinig ka na hindi magandang salita, pero sabi nga ng Panginoon, hayaan mo, pray mo lang, akong bahala. So marami na rin ginawa ng Panginoon na may mga hindi magandang magsalita sa akin, pero pag-pray mo at makikita mo rin kung anong gagawin ng Panginoon. So yun lang po yung mai-share ko po, hanggang yung truth ay andyan na pag yung pamamahay natin punong-puno ng love, grace at truth, ay andyan talaga na sa John 14:6, di ba? Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Andyan talaga yung katotohanan na ipapamuhay natin ay pawang katotohanan po. Nandyan, sabi ko nga, may mga pang-disturb ang diablo, pero sabi nga ni Ma'am Sheila, yung triangle na yan, dapat parating nasa taas ang Panginoon at sa baba yung mga anak natin. Kaya yun lang po yung ma-share ko sa araw na ito. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Thank you po, Sister Vicky and Sister Beth po. Good morning uli. Sabi nga bilang isang mother, tayo ay dapat ang instrumento para maging maayos yung ating tahanan. So, kaya nga sabi dito, kinakailangan mag-create tayo ng isang tahanan na field ng pagmamahal ng Panginoong Diyos, grace and truth, kasi ito yung tumutulong sa atin para ma-transform natin ang ating tahanan into a sanctuary. Hindi yung kaguluhan, kundi ito yung refuge natin, yung may kapahingahan, may kapayapaan, punong-puno ng forgiveness, punong-puno ng biblical wisdom sa ating mga pang-araw-araw na routine. Pero ang hirap ng madaling sabihin na mayroong pagmamahal sa tahanan natin, mayroong God's grace sa ating tahanan at pinamumuhay natin katotohanan kung hindi na natin naiintindihan ito. So, bakit muna, why love? Bakit kinakailangan yung pagmamahal? Kasi sabi nga dito na kailangan nating i-build yung ating tahanan ng buong pagmamahal, kasi hindi lang yung physical structure ng ating pagiging tahanan ang tinatransform nito, binabago, ibig sabihin, kundi ito yung love, ito yung basis para yung ating tahanan ay magkaroon ng sanctuary of peace, security, at emotional fulfillment. Yes, sabi nga yung structure, money, kailangan ng pera doon para ma-build yung ang ating bahay. Pero pag yung love ang nag-foster, ito ang mag-aalaga para in-nurture ating relationships within the family, magkaroon ng ito ay pinapalakas yung bonding ng isang family at nagkikreate tayo ng lasting memories na parang ang ating tahanan talagang maging totoong tahanan. So dapat ito ay rooted of love, yung motivation, yung love ang nagmo-motivate sa atin na magkaroon tayo ng Christian home. Tayo bilang isang parent, ituro natin ito na may buong pagmamahal, may patient, may sacrifice, at yung foundation natin ay God's love. Kasi ano man yung expectation natin, ano man yung tinuturo sa atin, kung walang pagmamahal, sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Kung wala ito, sabi nga, magulo ang isang tahanan, magulo ang isang relationship. Kasi sabi nga, di ba, yung iba narinig natin na colloquial ng kasabihan, love can move mountains. Sabi niya gano'n, di ba? O nga naman kasi kapag may pagmamahal, hindi mo titingnan yung kapalpakan, kahinaan o kapintasan ng isa. Kundi nandun yung unawa, nandun yung pagpapahalaga sa kanyang pagkatao, at nandun yung respeto. So, kahit na dapat ang love, sabi nga ito ang mag-aakak na
na pinagsasama niya yung pwersa na parang yung family yung talagang mag-hold sila yung nandun yung bonding. Ano man yung problemang dumating, ano man yung trouble, mag-isa pa rin sila, nandoon yung damayan. Andoon yung pag-iingat sa bawat isa. Ito ang mag-aalaga sa atin magkaroon tayo upang ma-maintain natin yung strong relationship. Ano naman yung grace? Sabi sa Bible, ito yung unmerited, undeserved favor. Ito yung ng pagmamahal ng Panginoong Diyos toward humanity. Ito yung particularly makikita natin yun sa salvation natin, di ba? Hindi tayo karapat-dapat na iligtas ng Panginoong Diyos, pero kahit hindi tayo deserve, pero ang Panginoong Diyos sinacrifice niya ang kanyang buhay upang hindi tayo mag-suffer sa dagat-dagatang apoy. So, ito sabi nga dito, nang nagre-represent kung paano yung power ng Panginoong Diyos, yung kanyang presence na kinakailangan lang natin mag-obey at ano man yung difficulty, sabi nga, nandun pa rin yung pananalig natin, yung faith natin sa Panginoong Diyos. Sabi nga yung grace, sabi nga ito yung nagpapakita ng kindness, forgiveness, and blessing from God na hindi naman natin deserve. So kailangan yung tahanan natin, sabi nga, filled with grace. Ito yung kasi isa rin sa makakatulong para mabago yung tahanan natin. Kung ito ay chaotic, ibig sabihin kung magulo, pero kapag iniluhod natin sa Panginoon, hiningin natin yung God's grace, yung marirealize na lang natin, nandun yung pagbabago. Nandun yung kaayusan. Na andoon yung bang pagmamahalan na, pagkakasundo at pagkakaisa. Ano naman yung truth? Sabi sa Bible, ito ay ang defined as an absolute objective reality anchored in the character of God rather than merely intellectual facts. Sabi sa John 14, verse 6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ito yung kinokompas ng Panginoong Diyos. Yung sabi nga yung kanyang divine faithfulness, yung righteousness niya, at yung pagiging consistent natin as God's child. Nang sabi nga yung truth, ito ay dapat ipinamumuhay natin. Ito yung magsiset at guide sa atin upang tayo magkaroon ng moral life. Nang hindi yung katalinuhan, hindi yung kung ano yung nagawa mo, kundi dapat ikaw ay nagpapasakop doon sa katotohanan na yun. Bakit mahalaga ang truth, sabi nga dito? Sapagkat ito, sabi nga ito, dapat ang maging foundation natin, yung katotohanan. Kasi kaaktibat nito, kasama nito ay God's promises upang tayo magkaroon ng moral conduct. Maayos naman na pag-uugali, maayos na pakikitungo sa kapwa natin, at maayos na relationship sa Panginoong Diyos. So, hindi yung sabi nga ng Bible, hindi naman tayo tinuruan na maging palpak, hindi tayo tinuruan na maging pasaway o kaya lagi na lang nagkakamali. Kundi ang Bible, dapat ito na maging guide natin sa araw-araw nating routine. So kinakailangan sa bahay na sa ating tahanan, sabi dapat nandun yung God's word. Hindi pinababayaan, hindi iwinawaglit, hindi yung kung kailan lang maisipan, kundi ito maging foundation natin. Sabi nga, i-commit natin ang ating tahanan at hindi natin ito i-commit na mahalin natin yung God's word kung wala yung, syempre, nandoon yung prayer. At syempre, nandoon yung honor sa bawat isa. Nandoon yung respect at yung maging central talaga ng bawat decision natin. Ang Panginoong Diyos ang ating unang nilalapitan. Siya yung dapat mangialam, siya yung dapat manguna. So, kinakailangan din, sabi nga, nandun yung pagiging grateful natin sa Panginoong Diyos na bakit meron siyang ginamit na tao para tayo ibahagi sa atin yung katotohanan. Yun nga sabi nga na, tanggapin mo lang Panginoon Kristo, ikaw ay maliligtas. At syempre, nang dapat din yun inaaral natin, dapat ina-apply natin upang makita talaga na tayo totoong may kaligtasan, na tayo totoong anak. Ito dapat ang magfo-foster sa ating mga ngalaga ba sa ating tahanan. So, dapat kaya nga sabi nga dito na ang home natin dapat filled with God's love, grace, and truth. Kasi ang ating family, ito yung tinatawag na little heaven on earth. Ito yung ating, kapag merong, di ba, maganda yung nagkakasundo kayo, hindi yung
nag-aaway-away o kaya ng puro na lang maririnig sigawan, bulyawan o away. Konting bagay nagkakaaway, di ba? No, kaya mas maganda yung merong kapayapaan, merong understanding and merong pagmamahalan. So sabi nga ang godly home binild ng Panginoong Diyos daily para tayo nino-nurture natin din daily yung kanyang God's word at sa bawat conversation natin kasama natin siya. So yun lang po, to God be the glory. Amen. Thank you po. Ayan, marami tayong natutunan na sa loob ng tahanan sa atin magsisimula yung pagmamahal ng Diyos. Kapag nakita ng mga anak natin, meron tayong pagmamahal ng Diyos, hindi yung pagmamahal natin kasi hindi kasi pwedeng yung pagmamahal natin ipapakita natin. Dapat talaga nandyan yung pagmamahal ng Diyos. Maunawaan nila yung ginawa ng Panginoong Hesukristo dun sa cross ng Kalbaryo. Upang sa gayon, ang nanay mananatili sa tahanan, mananatili sa kanyang pamilya, ang mga anak ay mananatili din sa kanilang buong pamilya. Wala pong pag-aaway-away, walang pagkakawatak-watak, walang division ng faith. Yung yung ibang mga pamilya kasi yung iba nagsisimba sa baptist, yung iba nandun sa ibang church. Si nanay, iba rin yung church niya. So hindi po ganun, iba-iba yung pananampalataya na hindi po tayo ganun, kundi iisa po. Kung tayo po ay baptist din yung mga anak natin po. Idagdag ko lang sandali pala. Sabi nga yung tayong family as family, dapat nagdadamayan nga, hindi nagko-compete. Kasi merong mga magulang na tinitingnan yung accomplishment na kanyang mga anak na nagko-cause ng away-away na magkakapatid kasi o kaya inggitan. Kasi mismo yung parents nagkakamali na i-compare niya yung fulfillment o accomplishment ng isang anak niya doon sa isang anak. No, nang hindi dapat gano'n kasi bawat isa sa atin mayroong kanya-kanyang kakayahan. So kung ano man na nang lagi natin yung ipapasalamat sa Panginoon, naging maayos yung ating mga anak. Huwag nating i-compare sila sa bawat isa. And relate po ako dyan kasi meron yung bunso namin na meron nagsasabi na staff, pwede yung ipakiusap yan kay Pastor Hill na magpapatuloy siya, mag-first year na siya ngayong taong ito. So, ang decision po ni Pastor Hill, hindi. Kailangan kung ano yung ginawa sa kanya, na siya ay bagsak sa ganyang subject, malaman niya yung katotohanan na yan yung kailangan niyang hindi dapat gagawa ng paraan para pakiusap na ganito na ipagpatuloy dapat meron siyang matutunan. Siya ay bagsak, kailangan niyang matutunan yon sa kanyang sarili na pag siya ay nag-aral ulit, magsisikap siya. Hindi pwedeng tolerate na baka naman pwede pong ipasa si ganito, baka pwede pong kasi vice president siya ng PSS, pwede niyang gawin po yun, ipakiusap sa taas kay Pastor Hill na. Pero hindi po. Kailangan merong matututunan ang Tapos hindi ko sinasabi na bakit kasi si Nanego nga ganito, si Namesha ganito. Hindi yun yung sabi ni Sister Beth, hindi pwedeng i-compare yung mga anak natin sa kanilang mga. Thank you po. Ayan, Sister sino po? Birthday celebrant, Sister Benny. Amen. Amen. Continuous ang birthday hanggang kahapon. Ang daming handa. Amen po. Napakaganda po talaga ng topic natin na yung pagmamahal ng isang ina sa tahanan na tayo po bilang isang nanay, makita po talaga yung pagmamahal kahit na hindi sa loob ng tahanan, sa mga pinupuntahan mo, dinidisciple, gano'n, na andun po talaga yung andun po yung napaka ganda sa puso, sa puso talaga na kapag yung pagmamahal mo ang naging batayan sa
aalaga sa iyong mga anak, ay andun talaga na magkakaroon ka ng magandang kalooban talaga na makakamit mo. At dito nga sa ang topic po natin ngayon na knowing God is being an instrument of God for our family. At yung naiatas po sa amin ay yung cultivate a God-centered home. Na di ba sa tahanan talaga magsisimula yung pagmamahal sa mga anak, magtuturo sa mga anak na kahit na ito ay hindi biblical ba, kahit noon nga sa totoo lang nga yun yung parati kong sinasabi na kahit hindi biblical ang pag hindi sila nagbabasa ng Bible yung mga parents namin noon nga ay biblical talaga yung tinuturo nila sa amin, yung pinapagawa, ganon. Na sabi ko nga napakapalad naming magkakapatid kasi ang dami naming magkakapatid. 12 kami, pero 12 kami talaga, pero alam niyo po ba na ikino-compare ko yung noon sa ngayon na ang sentro talaga ng aming pagsasama noon ay ang Panginoon kasi biblical talaga yung itinuro sa amin ng aming mga magulang. Si Inang, si Tatang. Si Tatang noon ay talagang hindi namamalo yun kung hindi talaga kasalanan ang ginawa mo. Talagang kahit na binata ka, dalaga na, pag may kasalanan ka, dapa talaga. Talagang papaluin ka. Ganon yung biblical na way talaga na dito nga sa Psalms 127, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are inheritance of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Na kapag tayo ay, yun nga, Panginoon ang center ng ating samahan sa tahanan dapat. Yun yung Kaya namulat ako talaga sa pamilya na merong talagang ipinapamuhay talaga yung katuruan ng Biblia na maaga pa lang yan ay gising na kaming lahat, kanya-kanyang trabaho na yan, kanya-kanyang ng trabaho. Kaya yun ang di-differentiate ko talaga noon at saka ngayon na sa mga kabataan na may kusa noon ang kabataan. Hindi ngayon na kabataan ang masusunod, hindi magulang. Kaya nagpapasalamat ako talaga sa katuruan namin noon na bilang isang anak ay andun yung pagmamahal. Yung makikita mo talaga na hindi ka sasalita ng hindi maganda sa iyong magulang kasi sila talaga yung humubog sa amin noon na bilang isang anak ay hinubog nila kami sa magandang samahan, magandang pagmamahalan. Kaya yun yung ipinamulat ko rin sa aking mga anak na na sabi ko bagaman dalawa lang sila na sabi ko wag inggitan ang dapat nyong pakiramdaman, yung hindi mangyari sa inyo yung inggitan. Sabi ko nga na noong bata pa sila ay mama may bagong ganito si Dennis, sabi nga ni Grace. Oo, sa susunod ikaw naman, sabi kong ganun kay Grace. Pero hindi sila nag-iinggitan talaga.
hindi nila naranasan yung inggit-inggit, hindi nila naranasan yung mag-away sila sa gamit, ganon. Ganun ba? Na pagka yung may bago yung isa, mama, ako na naman sa susunod, sabing ganun nung isa. Oo, basta, yun ang pinaunawa ko talaga sa kanila. At sa gawain naman sa bahay, ay naituro ko rin sa kanila kung paano yung pagtatrabaho sa bahay. At hanggang sa, yun nga, si Grace napunta ng Bible School, ay doon din niya talaga natutunan yung kung paano magsinop talaga. At yun ang maiko-compare ko. At yung aking anak na lalaki, bagaman di po namin talaga nakasama dito sa simbahan, noong andito pa siya noon sa school noon na ano namin, taka dito sa taas. Yun, dun lang napupunta siya noon. Pero wala ding pero sa totoo lang po, kahit hindi siya yung sa church, ay andun pa rin yung bang gawa, di ba, ang mga kabataan, lalo na pag wala ng tatay, ay kanya-kanyang na sila, ay ibinubuhos nila sa barkada, gano'n, na walang magsasabi sa kanila na tatay. Pero andun po talaga yung pagmamahal nila din sa akin na bilang isang single mother nga noon, ay hindi naman sila yung nagpasaway talaga na nabarkada, lalong-lalo na yung lalaki. Hindi siya na yung nabarkada. Kaya kung meron po tayong pagmamahal talaga na sa ating mga anak, ay na yon yung dadanasin mo na isang nanay na yung bang magkakaroon ka ng tuwa sa iyong puso na parang napakalaki-laki ng puso ko sa pagmamahal ng mga anak pagka ganon. Kaya sabi nga po dito sa Ephesians 5:2, sabi po dito na yun nga po yung nabasa ni Sister Vicky kanina na, and walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and sacrifice to God for a sweet smelling savor. Yun, na kapag ikaw ay binuhos mo yung pagmamahal mo talaga, ay magkakaroon ka ng magandang yung bang pakiramdam. Pero hindi tayo nagbabatay sa pakiramdam talaga. Makikita mo na yung pagmamahal mo ay ina-appreciate po nila. Yun. Na kahit nga doon sa mga dinidisciple mo, sa mga sinesharean mo, ay makikita mo yung kung pagmamahal talaga, kung talagang ibubuhos mo yung pagmamahal mo sa kanila na, sisiran ko ito kasi para may mawin na akong kaluluwa, maidagdag sa masusolwin ko. Hindi kahit na isa lang yan, kung talagang yung puso mo talaga na mawin mo yon, ay may pagmamahal, ay andoon ang kasiyahan talaga. Kagaya nga kahapon, nung pagpunta namin dun sa ng lugar yun, Sister Vicky, yung Dulas, Barangay Dulas. Napakababa po noon talaga. Sabi siya yung nagturo doon sa mga bata. Nakakatuwa po talaga na bagaman yung mga bata na yun ay silang magkapatid, ay andun talaga nakikinig yung special child nga na yun. Tapos sabi ni Sister Becky, yung lola, siran mo, sabi niya gano'n. Pumasok kami doon sa loob ng bahay nila. Yung nanay nung bata, nakinig din, na ganyan. Tapos siya nang nagsabi na tinanong ko kasi kung ilan yung anak niya, yun nga. Sabi nga niya na ayun, andun siya, sabi niya. Sinabi niya yung kung ano yung ng anak niya. At nakakatuwa, sabi ko nga, ganun din yung sa pastor namin, meron din ka kung pero patuloy ka akong nag-aaral. Sige lang, pagpatuloyin mo lang, sabi kong ganon. At nakakatuwa po talaga na kapag yung ipinakita mo yung ikaw talaga, na yung
taos puso mong ipapakita yung pagmamahal mo sa kanila ay andon. Pagkakatiwalaan ka kung ano yung ipagkakatiwala sa'yo. Kaya sabi nga po noong lola, nakakatuwa naman kayo. Mas matanda ka pa sa akin, ate, sabi niya gano'n. Pero bumababa ka, paakyat na ganyan, sabi niya gano'n. Sa biyaya lang talaga ng Panginoon, sabi kong gano'n. Yun kasi, para kaming magkaedad lang, 67, ay 67 yun. Sabi ko, 70 na ako, sabi kong gano'n. Kaya, yun, magpatuloy lang po tayo yung kung ano po yung na natanggap po natin, yung salvation na natanggap natin, ay maging masaya tayo doon sa gano'n na sitwasyon. Yun lang po. Amen. Thank you po. Naalala ko yung preaching nung Wednesday. Kailangan magkaroon tayo ng mind of Christ, heart of Christ, and power of God. Kaya po natin nagagawa yung pumunta sa mga ganun-ganun. Tinuturo din ng Diyos kung saan pupunta ang isang soul winner. Yan po, Sister Irene, you have Amen. Let's 4 pray. Joke minutes. lang. Kala ko magpe-pray na tayo. Yan. Okay, knowing God is being an instrument of God for our family. Salamat sa mga mothers na yung mga pioneer yan eh. Sila Ma'am Vicky, si Ma'am Vicky, Ma'am Beth, Benny, yan. Si Ma'am Sheila. So, yung ating topic is knowing God is being an instrument of God for our family. Yung sa amin naman ay cultivate a God-centered home. Ano ba ibig sabihin ng cultivate? To prepare or and use for the raising of crops. Ito ay nahihalin tulad sa pagtatanim, di ba? I-cultivate natin yung lupa to loosen soil para lumuwag. Yan. As a mother, tayo ay naka-assign sa ating mga anak na i-cultivate natin. Sabi nga para kasi nagtatanim to improve by labor. Yung nandyan yung kasama dyan yung pagod, hirap, di ba? To refine, para ma-refine sila. Yung lupa. Halin tulad sa lupa na ilulusin natin to, pag tayo ay magtatanim, dapat na-cultivate na yung lupa. Yan, yung synonyms niya ay acquire or develop or form. Ang develop means to work out the possibilities of or to create or produce, especially to be deliberate effort over time. Di ba nag-e-effort tayo sa pagbubungkal ng lupa, andyan yung pagod, yung pawis, to make active or promote the growth. Yan, para yung mga ugat ng itatanim natin ay maganda yung pagtubo niya. Yan. Ano ba ang dapat natin gawin para sa ating mga anak? Para ma-develop yung God-centered home sa ating tahanan. Unang-una ay yung foundation, number 1. Ano ba yung pundasyon na dapat? Di ba yung seed ay nahalin tulad sa Word of God, dapat secure their salvation. Ayan, unang-una yun sa ating mga anak ay i-secure natin yung kanilang kaligtasan. I-share natin yung gospel sa kanila. Yun yung seed, itatanim natin sa kanilang puso't isipan para sila ay maganda yung pagtubo. Kaya nga kinakailangan i-cultivate. Yan. Number 2, bring them to church to develop faith. Kasi ang mga bata, hindi ma-develop yung kanilang pananampalataya kung wala silang naririnig na salita ng Diyos. Sabi nga sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, doon na de-develop yung faith. Faith means yung trust, complete trust to God, na doon sila magkakaroon ng kaisipan na sila ay magtitiwala sa Diyos habang nakikilala nila ang Panginoon. Kasi hindi nila makikilala si Kristo sa puso nila, sa isipan, kung wala silang naririnig na salita ng Diyos. Kaya mahalaga yung pagpunta sa church. Yan. At pag nadala natin sa church, kung sila ay yung may talagang alam na nila, yung naiintindihan na nila, andyan yung kailangan nilang mabaptize para mamembro sila sa church. At pag sila ay membro, alam nila yung kanilang mga
duties, yung kanilang responsibilidad, 'di ba, na dapat nasa church palagi para makapakinig. Ayan, lagi kong sinasabi sa kanila, tayo ay nandito sa church para makinig, para matuto, hindi para hanapin yung mga kakilala, yung pag lumalaki na sila, 'di ba, yung ang focus nila iba yung crush nila. Dapat yung focus nila dun sa nagsasalita, sa preacher. Kaya talagang ang mata ko laging nakatingin sa kanila. Hindi mawawala yung dapat sa ating mga nanay. Tayo yung obligasyon natin silang bantayan. Yan. Tayo yung katuwang ng ating pastor sa pag-develop sa kanila yung kanilang faith. At yung pangatlo, yung fear of God. So pag sila ay may pananampalataya na sa Diyos, sila ay may tiwala na sa Diyos, doon na de-develop yung fear of God. Ano ba ibig sabihin ng fear? Yung reverence, yung high respect to God, na matatakot ka na gumawa ng hindi maganda kapag may takot ka sa Diyos Na nandoon yung na-develop sa kanila yung respect. Kasi pag nagre-respeto ko sa isang person, 'di ba? Takot kang gumawa ng masama, takot ka na hindi siya susundin dahil alam mo yung pamantayan o standard ng Panginoon. Yan. Kaya nga yung nabanggit kanina na magkaroon tayo ng yung bang magandang pag-uugali. Kasama yun dapat na madedevelop sa kanila yung respeto sa magulang, respeto sa matatanda, kahit kanino. Yung magkakaroon sila ng sarili nila, dapat sila ay teachable, nagpapaturo. Yan. Kaya nga ako, nagagalit ako sa anak ko pag nakikita ko na wala siyang respeto sa iba. Sabi ko, pag may sinasabi, ako yung nagpapasalamat sa Diyos dahil si pastor, katuwang namin niya sa pagdidisiplina sa aming mga anak at yung mga leaders nila. Kapag may sinasabi mga leader, hindi ako kumukontra. Natutuwa ako dahil may nagtuturo. May kasama ako sa pagdidisiplina sa kanila. Kaya lang yung minsan, kapag nakikita mo yung anak mo natuto ng yung magkukusilap pag may sinasabi. Yan yung mga generation ngayon Na bagamat ganun ay patuloy pa rin tayo, wag natin silang susukuan. Sabi nga yung the fear of the Lord, sabi sa 1:7, is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Nakakaroon sila ng wisdom, 'di ba, sa pakikinig ng salita ng Diyos. At yung sabi sa chapter 7 verse 13, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, and the forward mouth do I hate, sabi dun sa Proverbs 7:13, na dito ay magkakaroon sila ng makikita nilang pagkakaiba ng masama at mabuti. Ayaw na nila ng masama. Hate evil na nga kung sila ay may pagkatakot na sa Diyos. At sabi sa Proverbs 14:26, in the fear of the Lord is strong confidence, and His children shall have a place of refuge. Na tayo, ang mga anak natin ay madedevelop sa kanila yun yung meron silang takbuhan. Ang Panginoon kapag nagka-problema. Kasi sa panahon ngayon, marami na yung nababalita na nagpapakamatay. Kaya nga kinikwento ko sa mga estudyante, lamang tayo sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Tayong may Diyos na kinikilala, may Kristo sa puso. Meron tayong takbuhan kapag tayo ay may problema. Problema man yan sa family, sa kaibigan, o kung kanino. Ang lagi nating takbuhan, refuge, ang Panginoon. Kaya hindi natin maiisip yung magpakamatay. Kasi yan yung panahon ngayon, pati yung naglalaslas, na hindi naman nila naunawaan kung bakit naggaganon sila. Na pag tinanong, bakit ka nagaganyan? Dahil influence. Yan. Pero pag ipapaliwanag mo sa kanila na wala namang kabuluhan yung mga ginagawang ganyan. Kaya mas malaga yung pagkilala nila ang Diyos, meron silang Kristo sa puso nila, ay takot silang gumawa ng hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Made-develop yung faith, nandun yung fear of God. Yun yung dapat nating pinagpipray. Kaya magamat ganyan yung mga kabataan ngayon,
hindi ako nagsasawang ipag-pray sila kasi ang Diyos ang mag-aayos sa kanila, hindi tayong mga nanay. Tayo ay taga-instrumento para makakilala sila sa Diyos. Yun yung ating duty sa ating mga anak. Ay wag tayong susuko kahit sabing pinagchichismisan sila, pinagchichismisan tayo. Sa Diyos pa rin tayo makikinig. Kung anong sasabihin niya, siya ang papakinggan natin, ang ating pastor. Kapag may itinuturo, sunod lang tayo ng sunod. At ipag-pray natin na magkaroon sila ng faith, fear of God. Isang araw magiging responsible na sila. Malalaman nila yung katotohanan dahil kilala na nila ang Panginoon. Kaya patuloy nating ipakilala ang Diyos sa kanila. Kaya yun yung aming topic, the life of Christ. Sa mga Good News class, talagang pag nakilala nila ang Diyos, magkakaroon sila ng self-discipline, di ba? Yung alam nila yung tama at mali, hindi na nila gagawin yung mali. Yan. Yan lang po. To God be the glory. And thank you po, Sister Irene. Ayan, napakabuti ng Panginoon dahil andyan punong-puno na tayo ng mga salita ng Diyos na matatagpuan natin sa Biblia upang tayo po ay magkaroon po ng pagkakakilala sa totoong Diyos. Ayan po. At sa Google Meet, wala na si Sister Geraldine. May pasok yata. Ayan, Sister Tintin. Walang Kamute. sound. Mute po kayo, Walang Ma'am Tin. sound, Ma'am Tin. Wala. Wala pa rin. Wala pa rin, ma'am. Yan. So, 6:07 na po tayo. Kaya, Hindi ka talaga marinig. di Tin. marinig, Ma'am Tin. Ano nangyari? Oo nga. Kinuha ni Matmat. Kaya, Kinalaw ni Matmat. batiin natin yung mga nasa Facebook Live na nagte-thank you. Si Sister Heidi. Thank you po, Ma'am Irene. Agapita Amlos, amen. Salamat sa mga mothers. Sister Gina Mansano, Sister Heidi, Sir Ariel, Nanay Lina, Sister Joyce, Sister Myra. Amen po, mga mothers. Sister Tita. Ma'am Flor Solomon, amen po. Maria Cristina Kaabay, amen May po. ano si Sister Ma'am Nel Flor. Dabore. May Sister message si Ma'am Asherto Flor. Mansano. Sister Rachel Geralde. Ay, ano po sabi ni Ma'am Flor? Sabi dito, thank you po, mothers, sa lahat ng message po today. Relate po ako kasi dahil sa Nanay Linda, pagmamahal niya ay nasa gawain ng Panginoon po. Masarap pakinggan na sabihin ng nanay ko sa akin na anak, salamat. Salamat at Ibinuhos mo. ibinuhos mo lahat ang pagmamahal mo sa akin at sa mga kapatid mo. Sabi niya, meron pa po. Thank you po, Mother, sa lahat ng, naulit pala yun. Yan po. Thank you, Ma'am Flor. Yan. Thank you po, Ma'am Flor. Ingat po kayo dyan sa Japan. At bukas po, tuloy-tuloy po yung ating family morning devotion. Lahat po tayo ay sumali. At mga mothers, May 17 po ang ating Mother's Day. Pero mag-invite pa rin po tayo sa Sunday ng mga may invite natin na mga visitors po. Ayan, magtrabaho po tayo sa area natin. Tapos yung mga grupo ay magbigay na po ng contribution. Opo. Dahil deadline po ng Wednesday, yan po,
makakalimuting mothers, ayan, ipapaalala po natin yung mga contribution natin. Magbayad na po tayo mga mothers po Ayan po. And yan po, to God be the glory. Ayan. At magko-closing prayer po tayo. Sir Benny. Mag-closing prayer po. Pray po tayo, dakilang Diyos. Maraming salamat pong muli, Panginoon, sa natapos na Mother's Devotion. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga talata na naihayag. Salamat din po, Panginoon, sa mga kasama ko na host na nag-share po ng kanila pong mga na babasa, Panginoon, sa Biblia at sinasapamuhay po ng bawat isa, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay ito po ay ma-adapt po ng bawat isa na sa buhay Kristiyano po ng isang pamilya ay yung po ang ipalaganap sa kanila pong mga pamilya, Panginoon, na magkaroon po ng takot sa Panginoon, na gawing sentro po ng pamilya ang Panginoon, na hindi po yung material na bagay, Panginoon. At nawa sa amin pong paghayo na naman po ngayong araw na ito ay magbigay po kayo ng mga kaluluwa na amin pong mababahaginan at gumawa po kayo ng sa inyo po manggagaling ang gagawin po namin na maibahagi ang inyong salita, Panginoon. At sa araw po ng bukas ay andun po muli ang family devotion, Panginoon, na makapakinig po ang bawat isa. At dalangin po namin, Panginoon, ang pagbibiyahe po ng aming pong mahal na pastor at mga kasama po niya, Panginoon. Ingatan niyo po sila at makarating po dito ng matiwasay, Panginoon. May pag-iingat po kayo, Panginoon. At dalangin po namin na kayo po ang magbigay sa amin ng pagmamahal bawat amin pong gawin, Panginoon, sa kahit na kanino, Panginoon. At sa lahat po ng amin pong gagawin ay kayo ang sentro ng amin pong paggawa, Panginoon. Salamat po at patawad, Panginoon, sa mga pagkakasala at pagkukulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Happy Mother's Day po. Mother's Day sa lahat. Ma'am, Thank happy you po, Ma'am Mother's Day Flor. din. Happy Mother's Day po sa lahat. To God be the glory.